Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Roland. Taong 1989, kabundukan ng Sierra Madre. Oh, ang aga-aga, nakagayak na kayo. Saan ba ang tungo niyong dalawa? Ringo, hindi ko na nagugustuhan niyang kaibangan mo ha. Kung saan-saang kagubatan at kabundukan na papadpad, kakahanap mo yan sa mga ligaw na hayop eh. Paano kung kayo naman ang maligaw? Pati kapatid mo, dadadamay sa kalokohan mo. Wika ni Tatay Roberto nang makita na nag-aayos ang mga anak. Tatay, hindi po ito kalokohan. Naghahanda lang ako para may sapat na ipon pang-aral. Siguradong maunguna ako sa klase dahil maraming alam. Balang araw, magiging tanyag ako na biologist. Kaya tatay, suportahan mo na lang ako sa halip na pigilan. Tugon ni Ringo. Suportahan? Kung gusto mo lang maunahan ng mga kamag-aral mo, bakit hindi ka manghiram ng libro? O sa mga taong ganyan ang inaaral, doon ka magtanong. Magbasa, aralin ang mga nakasulat sa libro. Hindi yung pumupunta ka kung saan-saan para maghanap ng mga ligaw na hayop. Wala ka pa nga sa kursong yan eh. Huwag mo munang atupagin yung ganyang bagay. Pati yung bunso natin, nai-impluwensyahan sa kaibangan mo. Pati yung butike dito sa bahay, pinag-aaralan eh. Tay, kahit kailan hindi sasapat ang pagbabasa lang. Mas mainam na gawing aktwal para maramdaman ang inaaral. Mag-iingat naman kami ni Roland. At sa kabalang araw, magbubunga ang lahat ng ginagawa ko. Magtiwala ka lang sa akin, tay. Napakamot na lang sa ulo ang ama. Hindi na balak pang kumontra. Wala na rin siyang magagawa. Kung kagustuhan ng panganay ang pag-uusapan, hindi niya ito mapipigilan. Nakukumbinsi siya sa sarili nitong pamamaraan. Pinanood na lamang ang dalawang anak na nag-iimpake ng gamit. Luluwas ang mga ito sa kabilang lugar para maghanap ng mapag-aaralang hayop doon sa kabundukan. Sigurado ba talaga kayong dalawa? Ringo, ang kapatid mo, huwag mong kalimutan. Mamaya maaliw ka sa mga hayop doon, hindi mabantayan si bunso. Malalagot ka talaga sa akin ha? Mag-ingat kayo. Marami pa namang katutubo doon. Hindi natin alam kung anong takbo ng isipan nila. Ako na po ang bahala, tatay. Magkita na lang po tayo sa makalawa. Asahan yung marami akong kaalaman na iuwi. Halika na, Roland. Nainip na si Mang Karyo, kakantay sa atin eh. Alis na kami, tay. Hinatid sila ni Mang Karyo gamit ng lumang sasakyan. Maayos pa naman ang takbo kahit maingay ang makina. Ibinaba sila sa paanan ng bundok makalipas ang mahabang oras ng biyahe. Kayong dalawa parang nahihibang kayo sa gawain yan ha. Kung saan-saan kayo nakakarating. Hindi ba kayo natatakot lalo ka na, Ringo? Ano bang pumasok sa isipan mo para maghanap ng kung ano-anong hayop? Hindi ka naman tutuloy sa kolehiyo ngayon, hindi ba? Ano nga uli ang tawag sa kurso mo? Wildlife biologist po. Nangungulekta po kasi ako ng kaalaman sa ngayon habang di pa nag-aaral. At saka hindi naman po nakakatakot eh. Sa katunayan, nakakaliw nga. Subukan niyo pong sumama para malaman niyo ang pakiramdam. Ay nako, ayoko. Lalo na sa loob ng kabundukan. Wika ni Mang Karyo. Makikita ang takot sa mukha nito. Bakit naman po? Marami bang ligaw na hayop? Kung ganun mas mabuti. Masaya yan. Masaya. Tignan na lang natin kung masisiyan ka pa kapag nalaman mo kung anong meron sa kabundukang yan. Malawak ang kagubatan. Hindi lang ligaw na hayop ang nasa loob. Meron pang mas mabangis, Ringo. Kaso nga lang, gustong-gusto mong pumunta eh. Eto na lang ang masasabi ko. Mag-ingat kayo. O siya, mauna na ako ha. Babalikan ko kayo dito pagkalipas ng 2 araw. Dapat alas 10 ng umaga nandito na kayo. Sa sinabi tungkol sa gubat, hindi maiwasan ni Ringo ang matuwa. Wala siyang ideya kung ano ang makakainkwentro sa lugar. Nakahanda na ang lahat ng listahan kung saan itatala ang lahat ng kaalaman. Naglakad sila sa loob ng